I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga kababayan, panoorin nyo ito, maganda ito. Ito po yung whole year ng 2025. Ano ba ang nagawa ng Marcos administration sa loob ng isang taon sa taong 2025? Wow, grabe. Mamamangha kayo talaga mga kababayan. Sa totoo lang, galing talaga ng mga utak. Ika nga, ang galing talaga ng mga idea ng Pangulo, yung mga pamamaraan niya, paano masolusyonan yung ibang problema. Grabe talaga. Saludo ako talaga sa kanya. Ang galing-galing talaga. Masasabi ko guys, the best president in the whole world of all time. Ika nga, di ba? My favorite president talaga sa kasaysayan ng Pilipinas. Wala nang iba. Except yung ama niya. Pero grabe, believe ako sa taong ito. Ang galing talaga ng utak niya. Napakatalino talaga. Kaya maraming naiinggit eh. Nagagalit sa kanya kasi magaling siya mamuno. Ganun talaga yun. Hindi naiiwasan ng inggit. Oh, see? Tapos sabihin nyo mag-resign. What the heck? Hindi papayagan ng Panginoon yun. Hindi, as in. Kasi may kabuti, may busila kang puso nito eh. May malasakit, mapagmahal sa kapwa Pilipino. Especially sa mga poor people. Talaga nakatutok siya. Grabe, antindi. Mr. President, sana, hindi lang sana, naway dinggin ng Panginoon ang aming mga dasal na mabigyan ka ng another term. Sa mga, sa mga darating na panahon. I hope so, guys, no? If God's will, mangyayari po yan sa mga pamamaraan. So yun mga kababayan, para kompleto detalyado, panoorin nyo ito. Maganda ito guys, isave nyo itong video na ito, no? Thank you for watching. Para kompleto detalyado, eto na. Binigyang halaga ni Pangulong Marcos Jr. ang kapakanan ng train riders na kinabibilangan ng mga estudyante, senior citizens, persons with disability, at mga pamilyang namamasyal tuwing araw ng linggo. Inilunsad ang Pamilya Pass 1+3 promo kung saan libreng nakakasakay sa tren ang 3 miyembro ng pamilya at isa lamang ang kinakailangang magbayad. Nagsimula ito noong Sunday, June 1 at tatagal hanggang sa last Sunday ng June 2028. Ibig sabihin, pag linggo, bibili ka ng isang ticket, +3 ang pwede mong isakay. Ibig sabihin, sa isang ticket, 4 ang pwedeng sumakay. Para naman mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mga magkabarkada na magkasama. Bali po, 4 na ticket po, isa lang po yung binayaran namin. From Ortigas po to GMA Kamuni, 20 pesos lang po. 48 pesos po yung natipid namin. Maraming po salamat sa pamunuan po ng MRT sa libre po nilang sakay ngayong araw na po ito. Tapos sabi nila, yung pag daw family, so yung 3 free, yung isa lang magbabayad. So talagang I was so thankful kasi talagang nakabawas ang babayaran namin, di ba? Kaya layo-layo pa naman namin. So maganda yung program kung kay BBM niya, maganda yan para lalo na yung mga they can really afford it, saka kayong nagmamadali, ganon. Kasi alam naman natin yung mode of transportation ng MRT mabilis compare sa bus. Ipinatupad din ang 50% train fare discount para sa senior citizens at persons with disability. Araw-araw itong magagamit, kabilang ang weekends at holidays hanggang 2028. Makikinabang dito sa programang ito ay siguro mga 13 milyong senior citizen at saka 7 milyon na PWD. Marami po nagagawa si BBM sa ating bansa. Marami po siya natutulungan, lalo na sa mga mahihirap. Siya po ang tunay na Pangulo ng Pilipinas na makakatulong sa atin. Gayon din, inilunsad ang Student Beep Cards na nagbibigay ng automatic na 50% fare discount sa mga biyaherong estudyante. Mula ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na gawing abot kaya ang pamasahe sa lahat ng tren para mabawasan ang gastusin ng publiko. 50%
50% discount para sa students. Napakabilis ang pagproseso para makatanggap ng VIP card. Napakadali ang mag-load dun sa VIP card. Nakakatulong naman din po ito sa amin, itong discount po na to. Kasi nakakalas po kami ng magkano rin po, 15 pesos or mga 17 pesos din po. Malaki tulong na rin po yun sa estudyante, lalo na po yun sa mga parang konti lang po yung allowance nila, yung mga baon po nila, ganun po. Kumbaga kung yung mga nasa save ko po is nagagamit ko po siya para po rin po sa pambili po ng mga kagamitan na rin po, or in case of emergency po, meron po akong extra funds para magamit po doon. Kaya po, nakakatulong po talaga yung 50% na po yun para sa akin bilang estudyante. Sinigurado ng Pangulo ang pagkakaroon ng ambulansya sa lahat ng mga probinsya, lalo na sa mga liblib at malalayong lugar, para agad na matugunan ang pangangailangan medikal ng mga mahihirap na residente. Ang bawat ambulansya na ipinagkaloob ng Pangulo mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office ay naglalaman ng essential medical tools at supplies. Karapatan ng bawat nating kababayan na Pilipino na magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo. Pinapatibay nga natin ang buong healthcare services. Ngayong taon, inilunsad ng Pangulo at unang ginang Liza Araneta Marcos ang Phases 3 at 4 ng Pasig River Urban Development Project. Mas pinalaki, mas pinaganda at mas ligtas na ang Pasig River Esplanade at Maestranza Esplanade para sa mga taong namamasal dito. Dahil din sa expansion project, hinihikayat nito ang mas maraming pedestrian at cyclist activities sa mga nasabing lugar. Every time we gather here by the Pasig River, we are reminded that progress does not always mean building something new. Sometimes, progress means bringing something beautiful back to life. Para hindi na pumila ng napakahaba at magpunta pa sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno ang ating mga kababayan, inilapit na ng pamahalaan ang mga serbisyo nito sa mga tao. Binuksan ang bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub at inilunsad ang eGov.ph Super App. Hatid nito ang mas mabilis, mas simple at mas maayos na serbisyo publiko, mapapisikal o online man sa iisang lugar na lamang. Ako sa amin po, nagpapasalamat po ako dahil iisa na lang po ang dapat namin puntahan. Katulad po naming mahihirap na hindi na kami pupunta kung saan-saan pang mga ahensya dahil nandito na po ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Katulad ng PCSO, DSWD, DOH, yung DOLE, ang Presidential Action, most talaga ay mas marami pa. Katulad ngayon po, may libreng consultation at saka yung mga nangangailangan ng tulong din para sa attorney yung walang bayad, nandito na po talaga. Ay talagang napakalaki pong alwan sa amin nun. Malaki po talaga. Maraming salamat sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginawa niyang proyekto nito ng bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub. Sinigurado ni Pangulong Marcos Jr. ang implementasyon ng Zero Balance Billing Policy sa lahat ng mga pasyenteng nakakonfine sa ward accommodation ng Department of Health Hospitals. Full coverage ng lahat ng medical procedures, operasyon at mga medisina ang saklaw ng Zero Balance Billing. Ito yung patuloy natin pag-inspeksyon at pagsiguro na yung ating programa na Zero Billing ay unang-una na nagagampanan ng lahat ng mga ating mga ospital, ating mga staff, ating mga doktor, ating mga nurse, lahat ng ating medical services ay naunawaan kung ano ba yung programa at kung paano makapag-avail ang mga pasyente. Nagpapasalamat po ako na talagang hindi na po kami mag-isip pa kung saan-saan. Isipin po namin na yung pag-aalaga na po sa anak namin paglabas po namin. Sa aspeto pa rin ng kalusugan ng bawat Pilipino, ginawang mas komprehensibo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang primary care package nito para sa early detection, preventive care at essential outpatient services. Kabilang sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKA para malayo sa sakit ang karagdagang laboratory tests tulad ng cancer screening at mas maraming medisina. Unang-una, nagpapasalamat ako sa ating mahal na Presidente for launching this program and for prioritizing yung health system dito sa ating bansa. Thank you so much, Mr. President, na mas napalapit na sa sambayan ng Pilipino at mas napalawak na yung healthcare system natin dito sa Pilipinas. And then, syempre sa PhilHealth namang daman, Sir Peter.
Talagang napakaganda ng naisip ng ating gobyerno ngayon na palawakin ang ating PhilHealth. Ngayong taon, pinalawak din ng administrasyon ang programang UniFAST o Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education para sa eligible students mula sa state universities and colleges. Sakop nito ang tuition, transportation, books, meals, at iba pang school expenses. Inilunsad din ng isang digital platform para mas maging simple ang certification, authentication at verification ng academic records tulad ng diploma at transcripts. Para sa akin, nakatulad ko dahil panganay kasi ako, mayroon pa akong mga kapatid. Sobrang malaking tulong to para sa pamilya ko kasi hindi ako or magiging less ako sa mga problema kumbaga pagdating sa mga finances. And syempre, magkakaroon din ng focus or mabibigyan din ng attention yung pag-aaral din ng mga kapatid ko para lahat kami sana makapagtapos. Ikaw po malaki po matutulong niya para sa aming mga estudyante. Tsaka sa ibang tao rin po kasi mas mapapadali and makapag-save pa ng time para like makakuha po ng diploma na mas mabilis through online po. Ang edukasyon po ay hindi po pribilehiyo. Ito po ay karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Isang taon matapos ilatag ang kauna-unahang government-owned fiber backbone sa Pilipinas, inilunsad ng Pangulo ang Phases 2 and 3 ng National Fiber Backbone na lalong nagpapalawak ng internet access at connectivity sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno at public spaces. Alinsabay nito, dinagdagan ang libreng Wi-Fi site sa buong bansa, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas na malaki ang naitulong para sa edukasyon ng mga mag-aaral. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa aming minahal na Presidente, Mr. Bongbong Marcos po, dahil sa pagpapatupad ng free Wi-Fi po dito po sa ating Eastern Visayas, one of the tourist spots here in Eastern Visayas, the MacArthur Memorial Port. Sa mahal nating Pangulo, salamat. Malaking tulong to sa amin na sa mga estudyante. Itong proyekto mo, sana mas marami pa ang magawa. Salamat po, President Marcos, para ang free Wi-Fi. Salamat po, President Marcos, para ang free Wi-Fi. Ngayong araw na ito ay nakakatuwa dahil talaga nakikita natin na ikinukonekta natin ang buong Pilipinas sa pamamagitan ng ganitong mga fiber backbone para naman ay lahat ng Pilipino, kahit nga yung mga nasa malalayo, yung mga nasa isla na hindi madaling puntahan, ay magkakaroon pa rin ng internet upang makatulong sa kanilang trabaho, upang tumulong sa kanilang pamumuhay. Isang mahalagang pagbabago ang ipinatupad para sa mga motorista na madalas bumabiyahe sa toll expressways. Inilunsad ng Pangulo ang Toll Collection System Interoperability Project, One RFID, All Tollways. Sa pamamagitan ng sistemang ito, hindi na kinakailangan kumuha pa ng magkaibang RFID stickers mula sa dalawang service providers. Mas guminhawa at mas bumilis na ang paglalakbay ng mga motorista papunta at palabas ng Kalakang, Maynila at mga karatig na lugar sa buong Luzon. Ang reformang ito sa RFID system ay bahagi ng mas malawak nating layunin na gawing mas moderno, konektado at nakatuon sa pangangailangan ng bawat Pilipino ang ating infrastruktura. Ipinamalas ang bayanihan spirit at pagkakaisa ng national government agencies, local government units, pribadong sektor at non-government organizations nang ilunsad ang Oplan Kontrabaha, waterways clearing and cleaning operations sa buong kapuluan. Nag-inspeksyon mismo ang Pangulo sa iba't ibang lugar para alamin at obserbahan ang pag-aalis ng mga basura at debris sa mga ilog, sapa, waterways at drainage systems na nagdudulot ng pagbaha sa tuwing malakas ang ulan. This is a long-term solution and it is something that has been proposed for a very long time but somehow has never been implemented and we are doing that now. Pinagtuunan ng pansin ang problema ng involuntary hunger o pagkalam ng sikmura sa mga pamilyang tinaguriang food poor. Binuksan ang Walang Gutom Kitchen na nagbibigay ng libreng pagkain tuwing almusal at tanghalian sa may 700 mahihirap na katao kada araw. Nakakatanggap ito ng mga donasyong pagkain mula sa fast food chains, hotel groups at iba pang partners. Nagpasalamat ako nga natutunan ko itong Walang Gutom Kitchen. Dahil minsan magutom ako, mapunta ako dito, nakakain ako. Ngayon nararamdaman namin na may pangarap na uli kami. At pangako namin,
Kung ano man maitutulong namin, kahit na kalilit lang, tutulong kami. Mula sa isang pangako, binigyang katuparan ng administrasyon ang pagbaba ng presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo. Inilunsad ito sa mga pampublikong palengke sa buong bansa, kabilang sa mga tindahan ng kadiwa ng Pangulo. Siyempre malaking tulong po sa aming mahihirap ang 20. Kung sa 40 nga, nahihirapan kami pinakamababang bigas. Pag bumili ka ng 20, makakabili ka ng itlog, isang ulam na namin mag-anak yun. At least kahit pa paano nakakatulong ang bigas sa murang halaga, kahit gano'n ka mahal ang bigas ngayon, pinakamababa, dinudumog ng taong pinakamura. Thank you po kay Presidente sa mga tulong na pinagkakaloob niya sa amin. Thank you din kay Lord dahil siyang binigay niya sa amin, Presidente. Malaking pasalamat namin lahat sa ating mahal na presidente. Kaya kung hindi dahil sa kanya, wala kaming mabibili na mumurahin na bigas. Maraming salamat po, Presidente Bongbong Marcos. Sana itulong mo sa tulad naming mahihirap. Oh, narinig nyo guys? Nakita nyo? Sino nakapagsabi? Na si PBBM walang nagawa. Si Sara lang ang nagsabi noon. Oh, you see? Tingnan nyo kung gaano kagaling mamuno ang Pangulo. Si Digong ba mayroong ganyan? Klaseng pag-iisip? Wala. Yan na nga ang sinasabi natin eh. Pumili ka rin naman ng Pangulo, dapat total package yung utak. Matalino, maraming magagandang idea. Sinusolusyonan ang problema. Si Sara Duterte, kaya ba yan? Hindi. Si PBBM lang ang mayroon ganyan. Tapos sasabihin nyo, 3%? Yung trust rating niya, wow. Mga DDS talaga. Sa totoo lang. Sabi nyo, ang Marcos administration walang nagawa. Nik-nik nyo. Kwento nyo na lang sa pagong na panot. Sambayan ng Pilipino na nagsasalita. Sila mismo nakikinabang. 'Di ba? Except lang yung mga anti-Marcos. Pero wag kayo. Nakasali din sila sa pagbabago ng Pilipinas. Yan si PBBM. Never forget. Kaya yung video na ito, save nyo. Alaala natin yan kung ano ba ang magandang nagagawa ng Pangulong Marcos administration sa taong 2025 despite of all the issues tungkol sa flood control na yan. Alam po natin, nadatna ng Pangulo yan, yung mga kurap-kurap na yan, dekada na po yan. At least, sinusolusyonan niya. Gumawa siya ng paraan para masawata itong mga magnanakaw. Well, in fairness naman at kudos kay Pangulong Marcos Jr. nakulong yung mga nangungulimbat sa kaba ng bayan. Umpisa pa lang yan Marami pang susunod na makukulong, kaya wait and see lang kayo. 'Di ba? At to God be all the glory talaga. Siya po ang pinadala ng Diyos para sa atin. Tingnan nyo guys, nakakatayo ng balahibo, nakaka-overwhelm, speechless ako talaga, sa totoo lang. Sa mga nagdaan na Pangulo, walang ganyan. Si PBM lang mayroon. Hindi, real talk tayo, guys. Real talk tayo. Walang halong biro. Totoo yun. Ang daming magagandang programa na nagawa ng Marcos administration. Hindi kasama dyan ng mga projects, So, ito talaga naman, wala akong masabi, guys. Sa totoo lang. Sample pa lang yan. Kaya, there's more guys. Thank you for watching. And that's it for today's video. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Bye and God bless Philippines. Babus.